Dahil dito, ganitong amount din ang nakakaltas sa monthly bill mo. Hello mga katulbaks! Welcome back to our channel. Sa video natin ngayon ay malalaman natin kung malaki na nga ba ang 1 kilowatt na solar power setup. Kung ngayon ka pa lang napunta dito sa channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa i-upload kong tutorials every week. So, gaano nga ba kalaki ang 1 kilowatt na solar setup? Kung ang solar setup ay tinatawag na 1 kilowatt, ang ibig sabihin nito ay meron itong naka-install na solar panel na umaabot sa 1,000 watts o 1 kilowatt. At itong 1 kilowatt na panel ay may kakayahang mag-generate ng mula 3,500 watt hours hanggang 4,500 watt hours average harvest araw-araw. Minsan ay mas mababa pa dito at minsan naman ay mas mataas pa dito. Depende sa panahon. Pero ito ang average harvest niya araw-araw, ang 3,500 watt hours to 4,500 watt hours. So, itong 4,500 watt hours ang gagamitin natin dahil ito ang pinakamadalas na nahaharvest nito, lalo na kung maganda ang pagka-design ng system ng solar setup mo. So, ito din ang basihan ng gagamitin mong battery. So, ang battery na para dito ay 220 Ah o ampere hours kung ito ay 24 volt na battery at lithium iron phosphate ang ginagamit na battery. At 375 Ah naman kung gel o lead acid battery ang gagamitin at 24 volt system din. Ngayon ay gagamitin natin yung ginagamit nating table doon sa last video na in-upload ko para sa ating example, sa ating talakayan ngayon. At ito yun. Kung hindi mo pa na-access ito, ay check mo lang ang link sa description. Malaking tulong din ito para mas madali mong makita ang mga result sa pagpaplano ng solar na gagawin mo. Ngayon, sa tulong ng table na ito, malalaman natin kung gaano kalaki ang mapapaandar na appliances ng 1 kilowatt solar setup sa pamamagitan ng pag-input ng mga detalye. Kailangan lang nating tingnan dito sa ibaba na hindi tayo lalagpas sa 4,500 watt hours na target natin. Ito kasi ang battery size section nitong table. So, simulan na natin ang pag-input. So, una nating i-input ang mga pinaka-common na appliances sa bahay. Ang mga ilaw, electric fan, refrigerator, TV, wifi, at saka cellphone charger. So, ito yung mga pinaka-common appliances sa average na household. By the way, kung may gusto kayong klaruhin o suggestion sa table na ito, ay open tayo sa mga yan. I-comment nyo lang para mapag-usapan natin. So ito ay mga halimbawa lang naman. Pwede ka din mag-try ng ibang input na appliances dito base sa iyong preference. At ang unang nilagay natin ay tatlong LED lights na may wattage na 10 watts. Tapos 4 hours ang pag-andar during daytime at 12 hours naman ang pag-andar nito during nighttime. So may total na konsumo ito na 480 watt hours per day. Pangalawa naman ay tatlong LED lights na may wattage na 6 watts. Tapos 4 hours pa rin ang pag-andar during daytime at 12 hours din during nighttime. So may total na 288 watt hours per day na konsumo ito. So ang susunod ay dalawang electric fan na halos ganun din ang pagkakaayos at may total energy consumption na 800 watt hours at 1,000 watt hours. Nandyan din ang refrigerator na may total consumption na 1,176 watt hours per day, isang TV na may konsumo na 360 watt hours daily, Wi-Fi na may 96 watt hours daily at cellphone chargers na may 40 watt hours daily. So may total energy consumption itong lahat na around 4,500 watt hours na. Sakto ito sa
4,500 watt hours battery na resulta sa ating computation na base naman sa 1 kilowatt solar panel. So, alam na natin ngayon kung hanggang saan lang ang kayang loads ng isang 1 kilowatt na solar setup. Ano sa palagay mo, Katulbox? Again, pwede mo din itry sa table na ibibigay ko ang mga appliances na gusto mong isolar. O di kaya ay may nagpapa-install sa'yo, magagamit mo din yon. So, ang isa pang tinatanong ay kung kaya ba ng 1 kilowatt solar setup ang aircon. So, ang sagot ay yes. Gaya dito sa in-input ko sa pangalawang table, pwede siyang gamitin ng hanggang around 7 hours. Importante lang na tama ang mga components na gagamitin mo, gaya na lang ng wiring at inverter. Importante ang inverter na tama sa kailangang wattage ng load mo. Gaya dun sa una nating table, ang pinakamababang inverter na gagamitin dito ay 1 kilowatt dahil meron kang motorized load na compressor ng iyong refrigerator. So, dito, kung 1 horsepower ang aircon na gagamitin natin, ay kailangan ng inverter na gagamitin dito ay merong 3 kilowatt na capacity. At kung 2 horsepower naman ang aircon na gagamitin natin, ay kailangan ang inverter na gagamitin ay merong 5 kilowatt to 6 kilowatt. Pero, depende pa rin yan sa dinodraw na peak wattage ng aircon mo. Merong iba na mas mababa, meron din namang iba na mas mataas. Ang mga motors kasi ay meron niyang tinatawag na LRKVA o lock rotor power na ibinibigay ng electric motor sa inverter kapag nagsisimula na itong umikot or during starting ng motor. At kung mababa ang pagka-size ng inverter, sa umpisang paggamit ay pwede namang parehong gagana pa ang motor ng compressor at ang solar inverter. Kaso pagdating ng ilang taon o buwan ay unti-unting sisirain ng motor ang iyong solar inverter dahil nabibigatan siya sa load sa bawat pag-start nito. So, sa tanong na malaki na ba ang 1 kilowatt solar setup, ang sagot ay yes, medyo malaki na siya. Yun ay kung ibabase natin sa average family needs, ito ay sakto na. Pero kung medyo lagpas sa 4,500 watt hours ang iyong daily electricity consumption, ay maliit lamang ito. Katumbas lang kasi ito ng 139 kilowatt hours na monthly consumption. At kung gaya naman dito sa amin na may average price ng kuryente na 14 pesos per kilowatt hour, ito ay katumbas lang sa isang consumer na may around 2,000 pesos na monthly electricity bill. Nasa ganitong amount lang din ang nakakaltas sa bill mo sa setup na 1 kilowatt buwan-buwan. Pero kung gusto mo ng may aircon na hindi kapigil sa paggamit, hanggang 10 hours o mas mahabang oras habang naka-solar din ang mga common appliances mo sa bahay, ay mag 3 kilowatt solar setup ka na or yung mas malaki pang setup, gaya nitong makikita sa table na ito. Kung basic na appliances lang ang gamit ay sapat na ang 1 kilowatt solar setup. Pero kung plano mong gumamit ng heavy duty appliances ay kakailanganin mo ng mas malaking solar setup. So maraming salamat sa panunood mga Katulbox. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito kung nakatulong sa inyo. At kung may mga tanong pa kayo o di kaya ay gusto nyong mag-share ng idea sa mga ka-solar natin, ay i-comment nyo lang sa baba para mapag-usapan natin. So hanggang sa susunod mga Katulbox, thanks for watching and see you on the next video.